Ayan, nakikinig nga kami ng maayos, hindi naman kami bingi doon. Ayun, hindi ko nababanggitin. Hindi ko pa nga binanggit ang pangalan noong Exeter eh. Sumama na loob sa akin eh. Hindi lalo pagka binanggit ko pa. Hindi ko nga niletrahan yung pangalan ng Exeter eh. Pero uma-erase siya kasi siya talaga yun. At hindi pwedeng lokohin yung mga nakikinig. Amen. Buti sana kung isa lang eh. Hindi eh. Marami eh. Marami yung lumapit sa akin, Brad Willie. Linawin mo nga yung tungkol kay David at Goliath na yan. Naguluhan na kami. O edi sinagot ko nung Webes. Aba, eto na. Imbis na humingi na lang ng pauman eh. Pasensya na kayo kasi ako'y masyadong pagod nung araw na yon. Ako'y walang tulog pa. Brad Ray, gano'n lang naman eh. Na hindi naman yun talaga ang gusto ko sabihin. Nagkakaintindihan na tama po. Umami na lang. Pagka kayo hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, magagalit na naman sa akin, Brad Ray. May laway kayo ni Bes. May laway kayo ni KDR. Kasi ganun ng mga leader sa MCGI eh. Sila na mali, magtuturo ng iba. O ganun pa rin. Dala niya yung mentalidad ni Bes na hindi tatanggap ng pagkakamali. Di ba ganun si Bradele? Sabi ni Bradele, ito kasi naituro lang sa akin ng kapatid na Perez eh. Oo, saka bata pa ako nun eh. Oo, na-impluwensyahan ako ng kapatid na Perez. Saka, honest mistake naman to. Hello? Kaya yung mga Exeters sa MCGI, maraming nanonood ngayon eh. Interesado sila sa paksa. Bakit? Kasi ang paksang ito ang sasagot at tutuldok sa matagal ng tanong. Pag-exit namin sa ang dating daan, Willie Santiago, saan kami pupunta? Saan kami lilipat? Kaya hindi natuto, bobo yung teacher. Ang sabi kapatid na Rodel, ni Pablo, hindi kayo natuto ng ganito kay Kristo. Oh. Ano, Brad Rodel? Meron silang ginagawa, sabi dun sa 4:20 ng Efeso. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Natuto ba, kapatid na Rodel? Hindi po. O meron bang hindi natuto? Meron po. Sino teacher? Si Kristo. Pero may hindi ba natuto? Meron po. O ano ibig sabihin? Bobo si Kristo? Hindi po. O ikaw ang bobo? Yun ang tama. Saan ka naman nakakita? Di ba? Pag hindi natuto ang estudyante, bobo kagad yung teacher? Hindi po. Tignan mo, bakit? Kaya may hindi natututong estudyante minsan kasi, one, maaari yung estudyante, hindi kagad natuto. Maaring matututo pa naman, hindi kagad natuto. Pero it doesn't mean na pagka ang estudyante hindi natuto, bobo na teacher. Bakit? Kasi merong hindi natuto kay Kristo. Si Kristo na yon. Opo. Ang katotohanan, may tumalikod pa nga sa kanya eh. Ang katotohanan, may hindi nga tumanggap sa kanya eh. May hindi tumanggap ng kanyang pananalita. Natuto ba yung mga yon? Hindi po. Yan kapatid na Rodel, kung... Di ba? Opo. Ganun lang yun. Ganun lang naman kasi. Sa bagay, yun lang ganung argumento, yun lang ganung lohika. Pagpapatunay na kung ano ang laman ng isip mo. Ibig lang sabihin, yan ay abo. Ganun lang naman yun, kapatid na Rodel eh. Ang akin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ito po ay in public. Sa publiko po natin ginagawa. Hindi po natin itinatago ito. Meron po kasi mga nagsasabing sila raw yung nagtuturo ng dalisay na aral ng Panginoon. Sila raw ang tama, sila raw ang totoo, pero yung pangangaral nila nakatago. Hindi nila magawang isa publiko. Available naman ang Facebook, YouTube, live streaming, nakatago sila. Hindi nila isinasa publiko. Isa lang ang nakikita ko doon.
Isa lang ang nakikita ko, hindi siya tiwala sa kanyang tinuturo, sa kanyang ipinapangaral. Tama po ba? Diyan sa ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, pagka ang pangangaral, pagtuturo, itinatago mo para lang sa grupo mo, para lang sa iglesia mo, para lang sa mga miyembro ng iglesia mo at ayaw mong isa publiko, may problema. May problema po. Ibig sabihin, hindi tiwala, hindi mismo kumbinsido yung nagtuturo sa kanyang mga tinuturo sa mga tao. Kaya hindi niya magawang mailabas. Tayo naman po mga kapatid, salamat po sa Diyos. Sa Facebook Live po, magsasampung taon na po ang ating pangangaral. Amen. July ng 2016 na mag-start po ang Facebook Live. Salamat sa Diyos at hanggang ngayon ay nandiyan pa rin ang ating pangangaral sa Facebook Live. Noong 2016, may mga nakasabayan akong mag-live, magprograma. Mga gigil pa nung panahon na yun Noong 2016, talagang maraming nagba-Bible study noong 2016. Pero ngayon po mga kapatid, yung mga nakasabayan ko mag-Bible study, wala na, tumigil na. Napagod na po yata, huminto na. Yung iba naman ewan ko, ano na nangyari, hindi ko na rin, dati dumadaan pa sa akin Nakikita ko pa yung mga naging kasabayan ko nung araw sa Facebook Live. Pero sila po ay hindi na ngayon nagpe-Facebook Live. Salamat po sa Panginoong Diyos. Patuloy po tayong kinakasangkapan. At marami na pong naibunga yung ating pangangaral sa Facebook Live. May mga kahit nasa abroad, natawagan ng pansin para magbalik loob sa Panginoon. Ngayon sa YouTube Live, ito pa rin po tayo, tuloy-tuloy. At salamat sa Diyos at nagawa ng paraan na sabayan ang ating pangangaral sa Facebook at YouTube. At loobin ng Diyos magtuloy-tuloy na po. Ngayon, alam ko pong marami na pong nag-iintay dito sa ating ipinag-anyayang paksa. At umpisahan na po natin para tayo ay yung paksang ito mabigyan na po natin ng paglilinaw. Ang ating paksa ganito po mga kapatid, mga ka-Bible study, kung saan nararapat lumakad ang mga umaalis sa ang dating daan ayon sa sinabi ng Panginoon sa Biblia. Ayan, pakita po natin ang pamagat ng ating paksa na pag-aaralan. At ito po ay mga kapatid, agad ko na pong sasabihin sa inyo, ito po ay 2-part series. Ito po ay 2 Sunday nating pag-aaralan. Kaya agad ko na pong ipinagpapauna na magiging malawak po ang ating pagtalakay sa paksang ito. Bakit po natin mga kapatid ngayon ay pinag-aaralan ng paksang ito? Kasi napakadalas na tanong ito. Marami pong mga nagtatanong, pag ba kami umalis sa ang dating daan na ngayon ay MCGI? Kasi way back 1980 ang dating daan. Hanggang 2021 ang dating daan. Noong pumanaw si Brad Eli Soriano, saka lang naman nila hindi na po ginamit yung ang dating daan. Tama po ba? Sino po ang nakakaalam nung sinasabi ni Brother Willie? Pwede po bang mag-volunteer yung mga kasama sa Facebook at YouTube? Ano po yung natatandaan natin? 1980, noong magprograma sa radyo. Si Brad Eli, television. 1980 yun yung kanilang ginagamit pa na awit. Team song, Mga kawal ni Kristo Jesus.
Ayon na at ating ibantog ang pagkabayubay niya sa krus nang ang sala natin matubos. Ayon at ating ipagdiwang aral niyang tanging kaligtasan. Sa lahat ng dako ay isigaw ang gintong aral. Sa taong nangadidiliman, nagang puso't isip mabuksan, upang tamuhin nila't makamtan ang langit na kaharian. Ayan mga kapatid, yan yung team song. Yan ang ginagamit na awit, kanta sa programang Ang Dating Daan. From 1980 hanggang 2021, Ang Dating Daan. Nung si Brad Eli po'y pumanaw na, sumakabilang buhay na, nung 2021, pumalit na si KDR. Pumalit na si Rason. Ano na po ang ginawa? Hindi na po ginamit ang dating daan, ginamit na po ang MCGI. MCGI Cares. Kasi noong panahon ni Brad Eli Soriano, ang kanyang marching order, lahat ng local coordinating centers dapat may karatula, may signage, ang dating daan. Tama po ba? Kaya nga si Kapeding si Kapeding, Hipolito, yung aking pinsan, doon sa lokal ng Sabang, sa Rio Vista, sa subdivision, gumawa si Kapeding, tsaka si Brad Edwin ng karatula, ang dating daan. Lata yun lata. Tapos si Brad Edwin ng nagletra, ang dating daan. Tapos kinabit nila doon sa bahay ng Kapeding. Meron siyang puno ng ng buko. Pinako nila doon yung ang dating daan. Di tuwa si Kapeding kasi nagawa niya yung utos si Brad Eli na lahat ng lokal magsasabit ng ang dating daan. Di ito na yung mga kapitbahay nag-usap-usapan, nagbibiruan. Talaga ikang mabait si Kapeding. Talaga ikang bait ng Kapeding. Biro mo naglagay pa ng karatula, ang dating daan papunta sa ilog. Kasi doon po sa subdivision na yan, sa Rio Vista, sa Sabang, meron pong ilog doon May nagwakwari nga doon yun ang sabi ng mga taga subdivision. Talaga ikang mabait si Kapeding. Akalain mo ikang walang kaligaw-ligaw ang pagpunta sa ilog Kasi ito may karatula, ang dating daan papunta sa ilog. Ayun. Ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study, nagkakatawanan po dito. Oo. Talagang, yun ang sabi ni Brad Eli, dapat ang mga lokal coordinating center, may karatula ang dating daan. Kasi yun ikakilala ng mga tao. Kasi yun ang sinasabi natin sa radyo, television, di ba? Ang dating daan. Pero nung si Brad Eli pumanaw na, inalis na ang mga karatulang ang dating daan. Dito lang sa may Plaridel, sa may Walter Mart, dati ang laki ng karatula, ang dating daan. Tinanggal na po yon. Pinalit na po MCGI Cares. So ngayon, bakit? Ba't ayaw nang gamitin ni Rason yung ang dating daan? Bakit ginagamit niya ngayon ni MCGI? May dahilan kasi. Interesado po ba kayo? Na malaman ng dahilan kaya may ginawa si KDR na rebranding, Brad Ray. Mula sa tawag na ang dating daan, ngayon MCGI Cares na lang. Di ba sila ngayon nagpagawa pa ng mga tawag dito polo, di ba jacket, MCGI Cares. Talagang wala nang ang dating daan ngayon, hindi na yan ginagamit, hindi na. Ano dahilan? Kaya si KDR ayaw na niyang gamitin ang dating daan na
Yan ang yan ang ipinakilala ni Brad Ely, 'di ba, sa mga tao. Diyan siya nakilala, ang dating daan. Kaya nga ang GMA7, ang Bubble Gang, gumawa naman ng spoof, ang dating doon. Hello. Di ba yung ang dating down, alien, sila Brother Pete, Brother Willie, Brad Josel, di ba may spoof na ginawa ang Bubble Gang, ang dating doon. Kasi nga mayroong ang dating daan. Tayo po'y nagto-throwback lang, bumabalik lang tayo sa nakaraan. Ngayon, doon sa aking libro na Pinoy Walking Bible, nandun po yun. Yung aking binabanggit na spoof ng GMA7, ang dating doon. Kasi ako po yung Brother Willie na original na ginaya sa Bubble Gang na ang dating doon. So ngayon, eto na mga kapatid, ang nangyari, nung si Brad Ely pumanaw na at si KDR na ang pumalit, may mga nakikita ang mga miyembro na si KDR, hindi nila makitang mangangaral. Walang kakayahan para maging tagapagturo. Yung mga Bible exposition na talagang yan ang ginagawa ni Brad Ely at sinusuportahan ng mga miyembro, biglang nawala. Tama po. Ang ginawa ni KDR, nawala ang Bible exposition, ang pinalit niya, concert. Tapos eto na, game show. Si Brad Ely nung araw, pagka nagpunta sa ibang bansa, nag-abroad, mangangaral. Magba-Bible Expo. Si KDR ngayon, pag nagpunta sa abroad, magpapalaro na lang ng games. Magpapaano na lang siya, yung parang Family Feud. Pinoy Henyo, ganun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito, nakita ng mga miyembro na hindi talaga magka-frequency. Si Brad Ely at itong si KDR. Hindi sila magka-frequency kasi iba yung kay Brad Ely sa pangangaral. Si KDR, hindi sa pangangaral. Yung mga pa-concert talaga, yung mga palaro, tapos ito pa mga kapatid, mga ka-Bible study. May mga sinasabi si KDR na ngayon daw hindi na panahon para sa mga debate, diskusyon. Wala na raw yung debate na yan. Ang debate raw ngayon, wala nang salitaan, wala nang kibuan. Dadaan nilang daw sa good works. Samantalang si Brad Ely talaga nakikipagdebate, naghahamon ng diskusyon. Sa akin lang naman umatras si Brad Ely sa debate. Ako lang naman ang iniwasan ni Brad Ely na ayaw niyang kami magsagutan sa Facebook at YouTube. Ngayon, yung mga miyembro na hinahanap-hanap yung mga ganong kay Brad Ely na pamamaraan na hindi makita kay KDR, na dismaya. Disappointed sila. Kalaban namin pag namatay si Brad Ely, lilipat ang karunungan kay KDR. Kasi si Brad Ely, pinaasa niya yung mga miyembro Tama po, may video naman. Sabi ni Brad Ely, kasi buhay pa ako. Pag namatay na ako, yung karunungang nasa akin, nilipat sa kanya. Hintayin nyo lang. Buhay pa naman ako, sabi ni Brad Ely di ang pag-asa ng mga miyembro, pag namatay si Brad Ely, may lilipat kay KDR. Yung karunungan. Ngayon ilang taon na. May 5 taon na, mukhang na-traffic yung karunungan. Wala namang lumipat. Tapos napansin pa si KDR nung mga miyembro na yung Daniel 12:4. Basahin ko po yung Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, ang tagal, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro at parito at ang kaalaman na ilalago. Noong panahon ni Brad Ely, pag binibigay yung paliwanag sa talatang ito, yung saradong aklat, nabuksan na. Ibig sabihin nabuksan, nauunawaan na. Di ba? Nung si KDR na ang pumalit, binasa uli yung talata.
Ang binigay ni KDR na paliwanag, ano ikasabi sa akin? Kasi komo ang banggit, ngunit ikaw o Daniel. Pinatulong ni KDR, siya ang kausap dyan. Hello! Para kay KDR, yung salita na ito, para sa kanya, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Sabi ni KDR, paano ko maitutuloy yung mga unheard truth? Hindi nga naituro sa akin ni Brad Eli. At ano ba sabi sa akin? Ang sabi, yung aklat isara. Kaya nung buhay si Brad Eli, bukas na yung aklat. Nung namatay si Brad Eli, sumarado uli. Naloko na. Harap-harapang niluluko ni KDR yung mga miyembro Kaya sabi ko, noong eto na nakita na yan. Ito kasi ang nangyari mga kapatid Pasensya na sa ibang mga exiters. Huwag kayong magkaroon sa akin na parang kayo ay sumasama ang loob pag ako'y nakakapagbitaw ng salita. Yan ang problema sa ibang mga exiters Kasi ako po, buhay pa si Brad Eli nung pamalian ko siya. Buhay pa si Brad Eli, binigyan ko ng pagkakataon na sumagot at tumutol naman sa akin. Pero si Brad Eli, hindi niya ginawang makipagsagutan sa akin. Iniwasan niya ako Yun ang kaibahan ko po sa ibang exiters. Na ako, buhay pa si Brad Eli Soriano nang tutulang ko, pamalian ko. Ang ibang exiters, ngayon na lang tumututol kay Brad Eli. Ngayon na lang nila sinasabi, mali si Brad Eli dyan. Ayan. Ngayon nila sinasabi, kung kailan patay na yung tao, sa kanila sasabihang mali si Brad Eli. O ngayon, yan ang hindi matanggap ng ibang exiters. Na ako, ang pag-exit ko sa ang dating daan, na ngayon ni MCGA ang tawag, dahil sa aral. Wala kaming personal na pinag-awayan ni Brad Eli. Wala kaming personal na pinagkagalitan. Ang aming hindi napagkasunduan yung kanyang tinuturo ng maling mga aral. Yung mga pabago-bago at pakontra-kontrang mga turo. O ngayon, ang mga exiters, karamihan, nag-exit na sa panahon na ni KDR. Kasi sinasabi nila nung buhay si Brad Eli, wala sila. Wala silang nakikitang mali. Ako sinasabi ko, buhay pa si Brad Eli since 2006, nung siya mag-abroad. Nakitaan ko na ng problema si Brad Eli. Nagpataan pa ako, 3 taon, dahil may pamilya ko na iniintindi. 2009, nag-exit na ako dahil talagang grabe na yung pagkaligaw ng samahan. That's my story. Nasa libro ko rin yan. Yun ang aking pagkakaiba sa ibang mga exiters. Maiingay ngayon ng ibang exiters, kani-kanyang programa sa Facebook at YouTube. Brad Ray. Sinasabi, mali dyan si Bes. Mali ang pagkaunawa ni Bes. Ngayon na lang kayo nag-ingay nung wala na yung tao. Pero si Brother Willie, buhay na buhay pa si Brad Eli nung nag-ingay ako. Amen. Kaya yung ibang exiters, medyo allergic sa akin, Brad Ray. Medyo andap sila kasi alam naman nila yung talagang totoong nangyari. Na si Brad Eli, na dati kong mentor, hindi ako natakot na si tutulan nung buhay pa siya. Ang ibang exiter na ngayon ay maiingay, ngayon na lang dahil wala na si Brad Eli. Kaya yung mga nakikinig, kayo na ngayon ng tumimbang-timbang. Kayo na ang manimbang. O ngayon, bakit tayo napunta dyan mga kapatid? Kasi ganito. May mga exiters, kaya ayaw sa akin, pag sinabi ko si Brad Eli, ang punot dulo ng lahat. Yung mga kamali ang nangyayari ngayon, yung pagkaligaw ng samahan, hindi kay KDR nag-umpisa yan. Kay Brad Eli. Hindi sila sasang-ayon kasi paniniwala nila si Brad Eli sugo ng Diyos. Walang tinurong mali si Brad Eli. Si KDR lang ang hindi raw nagawang ipagpatuloy ang mga unang simulain ni Brad Eli. Kay KDR sila mainit. Kay KDR sila bumitaw.
Kaya ang ibang Exeters ayaw sa akin kasi hindi nila nagugustuhan na si Brad Eli ay sinasabi ko na sa kanya nag-umpisa yan. Ngayon, lately na lang sila, yung mga Exeter na yan, bumabanat ngayon kay Brad Eli. Lately na lang. Naobliga na lang sila. Kasi mayroong iskandalong lumitaw na Area 52, ha, Brad Ray? Di ba? Ngayon na lang sila napilitan na magsalita laban kay Brad Eli. Pero noong umpisa kay KDR lang sila nagsasalita. Hello! Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, pagka pinag-aralan nyo, yung mga unang mga lumitaw na Exeter, di ba sila nag-e-expose? Di ba wala silang binabanggit kay Brad Eli? Iniiwasan nilang pag-usapan si Brad Eli. Ano sinasabi nilang dahilan? Patay na yung tao, hindi na makakapagsalita. Di ba ganon? Brad Ray, igalang na natin yung patay. Tapos may nagsabi pa, para lang ikang tatay mo yan. Kahit na ang tatay mo ay may maling ginawa bilang anak, hindi ka na magsasalita para sa tatay mo, di ba? Hello? Ganon sila eh. Pinakinggan ko yung mga Exeters na yan, no, sila nag-uumpisang mag-expose eh. Puro kay KDR sila nakapokus. Kay KDR, kay Brad Eli silent sila. O ngayon, nang lumitaw na yung mga tungkol sa Area 52, yung nightclub sa Brazil, na si Brad Eli ang may-ari, nagbenta ng mga alak. Tapos meron pang mga nagsasalita na si Brad Eli kaya namatay, inatake sa puso. Dahil nasa banyo at may extracurricular activities na ginagawa sa banyo. Ayun, doon sila ngayon naobliga na magsalita na labang kay Brad Eli. Noong meron ng mga nagsasabi na si Brad Eli ganito, ganyan, di ba? Na si Brad Eli ay nahuling merong kahalikan na lalaki, lips to lips pa. Di ba? Doon na lang sila naobligang bumitaw kay Brad Eli eh. Yung mga Exeters na maiingay dyan sa Facebook, YouTube, pag-aralan nyo po, ngayon na lang sila nagsasalita laban kay Brad Eli. Pero nung umpisa, tahimik silang lahat. Ayaw nga nilang pag-usapan si Brad Eli. Kaya ayaw nila sa akin. Hindi sila nakikipag sa akin. Yung bang sila didikit sa akin. Kasi alam nila magkakaiba kami ng prinsipyo. Magkakaiba kami ng tono bilang mga Exeters. Ako kasi purely sa aral tumutol. Hindi sa pagkatao ng sinuman. Nagkakaintindihan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Nakikita niyo po, kaya sabi nung iba, bakit ang mga Exeter ang dating daan sa MCGI parang magulo? Hindi lang parang magulo, magulo talaga. Kasi may kani-kanye, nagkanya-kanye. At ang napansin ko pa, dahil mga manggagawa sa MCGI, binigyan ni Brad Eli ng limitasyon. Hindi naman nangangaral ang mga manggagawa sa MCGI. Hindi nagba-Bible study, hindi nagdodoktrina. Ngayong sila'y nakaalis na sa MCGI dahil sila'y mga nasabik, mangaral. Kani-kanya ngayong programa sa Facebook at YouTube. Kumbaga nakawala di ba? Ngayon, kani-kanya ngayong programa, kani-kanya ngayong, ayaw nilang tawagin sila'y nangangaral, pero sila'y gumagamit ng Biblia. Ayaw nilang patawag na sila'y mangangaral, pero nagtuturo sila ng mga aral. Kinokontra nila si KDR. Kaya lang, sumusobra. Bakit po sinasabing sumusobra? Merong iba, style ni Brad Eli ang kinopya. Magpahanga, magtawag ng atensyon, ng pansin. Kagaya niyan, yung tungkol doon kay David at Goliath. Oo, ngayon ang sabi noong naringgan, nung tungkol kay David at Goliath, hindi raw si David ang pumatay kay Goliath. Ang daming nakinig, lumapit sa akin, pinapalinaw, hinihingi ng linaw yung tungkol sa napakinggan doon sa isang Exeter na hindi raw si David ang pumatay kay Goliath.
DNP sinagot ko, nilinaw ko. Ba, ngayon sa akin galit yung Exeter Oo. Sa akin ngayon meron siyang masamang kalooban na sabi ko ikaw ang nagsalita niya. Ngayon, para sa kanya, mali ang pagkaintindi ng mga nakarinig. Ang nagka-problema pa yung mga nakinig. Brad Ray, di ba ganyan si Brad Eli, ganyan din si KDR. Pagka sila sumablay, hindi aamin na sila nagkamali. Ang tuturo iba. Sabi, sa akin ngayon mainit. Sa akin ngayon sila, ako'y sumagot lang doon sa issue tungkol kay David and Goliath. Sumagot lang ako dahil ako'y nagproprograma at ang programa ko'y tumatanggap ng mga tanong, nilapit sa akin. Naobliga ako ngayong sumagot. At basahin sa Biblia na si David talaga ang pumatay kay Goliath. Di ba? Kinaya ko pa nga yung programa ko dyan Yung aking 10 taon sa Facebook Live. Sige ka ako, pag napatunayan yung hindi si David ang pumatay kay Goliath, titigil na ako dito. Di ba yung sinabi ko? Yun ipagpapakita na ako ay nandun yung conviction ko. Naniniwala ako sa sinasabi ko. Aba, eto na. Yung Exeter na naringga na kasi nagpapahanga kung hindi mo na tao nakinig Tama po. Maraming nakinig. Pwede ba naman yung maraming nakinig ang mali ang pagkakaintindi? Tapos nung sagutin ko, ako ngayon ng sa akin ngayon merong saloobin na ako raw basta-basta na lang hindi ako maingat. Ako pa hindi maingat sumagot. Siya hindi maingat magbitaw ng salita. Ang sabi pa, dapat daw maingat makinig, maingat mag-post. Dapat maingat ka magsalita, magbitaw ng salita. Tama po. Nag-react lang yung mga nakapakinig sa'yo. Hello? Ayan ang problema. Pero ngayon, ako naman mga kapatid, mga ka-Bible study, sa lahat ng Exeters, nauna naman ako Tama po. May sarili akong programa. Hindi ko nga kailangang makipaki Di ba? Makiangka sa programa ng iba. Tama po. Kaya lang naman ako nagpaunlak noong nakaraang taon sa mga ibang Exeters na may mga programa din. Sila nag-request. Hindi ako ang nakiusap. Sila nag-request para ako'y mag-guest. At nung mag-guest naman ako sa programa nila, marami namang nanood. Amen. Dinumog, dinagsa yung kanilang programa at sila mismo nagpapatunay, Brad Willie, ngayon lang umabot ng 1,000 ang aming views mula nang mag-guest ka. Ikaw ang pinakamataas na views mula noong maisama ka namin sa programa. Nandiyan naman ang videos Yung aking guest last year nasa 11,000 na. Yun talaga ang pinanood ng marami kung saan ako nag-guest. Yun ang ibig ko sabihin mga kapatid, na ako bilang Exeter sa MCGI noong 2009 pa, sa awa ng Panginoon, established naman mga kapatid. May sariling programa. Matagal siguro isa sa pinakamatagal ng nagpo-programa sa Facebook, sa YouTube. Meron tayong organisadong grupo, nakarehistro sa gobyerno, sa SEC, tama po. May naipundar na lupa. May naipatayong bahay-sambahan. Amen. Ibig sabihin, yung ating pagsasama-samang ito, hindi sampay bakod. Tama po. Yung pangangaral ni Brad Willie, consistent. Mahigit ng 10 taon sa Facebook, sa YouTube naman 16 years na. Consistent. Tama po. Yung ibang Exeter kung kailan maisipang magprograma, may programa. Pag hindi na nila kursunada magprograma, tigil na. Tama po. Hindi consistent at walang commitment. Kaya ako, wala akong problema Kung halimbawa, yung ibang mga Exeters ayaw sa atin, ayaw sumama sa atin, sila may problema. Tama po. Hindi ko kawalan yun.
Ayan, nakikinig nga kami ng maayos, hindi naman kami bingi doon. Ayun, hindi ko nababanggitin. Hindi ko pa nga binanggit ang pangalan noong Exeter eh. Sumama na loob sa akin eh. Hindi lalo pagka binanggit ko pa. Hindi ko nga niletrahan yung pangalan ng Exeter eh. Pero uma-erase siya kasi siya talaga yun. At hindi pwedeng lokohin yung mga nakikinig. Amen. Buti sana kung isa lang eh. Hindi eh. Marami eh. Marami yung lumapit sa akin, Brad Willie. Linawin mo nga yung tungkol kay David at Gulayat na yan. Naguluhan na kami. O edi sinagot ko nung Webes. Aba, eto na. Imbis na humingi na lang ng paumanhin. Pasensya na kayo kasi ako'y masyadong pagod nung araw na yon. Ako'y walang tulog pa. Brad Ray, gano'n lang naman eh. Na hindi naman yun talaga ang gusto ko sabihin. Nagkakaintindihan na tama po. Umami na lang. Pagka kayo hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, magagalit na naman sa akin, Brad Ray. May laway kayo ni Bes. May laway kayo ni KDR. Kasi ganun ng mga leader sa MCGI eh. Sila na mali, magtuturo ng iba. O ganun pa rin. Dala niya yung mentalidad ni Bes na hindi tatanggap ng pagkakamali. Di ba ganun si Bradele? Sabi ni Bradele, ito kasi naituro lang sa akin ng kapatid na Perez eh. Oo, saka bata pa ako nun eh. Oo, na-impluwensyahan ako ng kapatid na Perez. Saka, anong honest mistake naman to? Hello? Kaya yung mga Exeters sa MCGI, maraming nanonood ngayon eh. Interesado sila sa paksa. Bakit? Kasi ang paksang ito ang sasagot at tutuldok sa matagal ng tanong. Pag-exit namin sa ang dating daan, Willie Santiago, saan kami pupunta? Saan kami lilipat?